Hello everybody, from my home to yours, God bless you. Pastor Arnold po. Gusto ko pong ibahagi ang 5 unang hakbang sa pagbuo ng buhay na puno ng pag-ibig. Ang sabi po sa Ephesians chapter 5 verse 2 ng The Message Paraphrase, keep company with Him and learn a life of love. Observe how Christ loved us. His love was not cautious but extravagant. He didn't love in order to get something from us, but to give everything of Himself to us. Love like that. Matagal na akong nabubuhay sa mundong ito. At hanggang ngayon, nagigilty pa rin ako sa Diyos tungkol sa kakaunting alam ko tungkol sa pag-ibig. Ang katotohanan ay lahat tayo ay may maraming paglago na dapat gawin habang patuloy tayong nagmamature sa pag-ibig ng Diyos. Paano ka mabubuhay ng isang buhay na tunay na malalim na pag-ibig? Gugugulin mo ang natitirang bahagi ng iyong buhay sa pagsisikap sa isabuhay ang sagot sa katanungan na yan. Ngunit, maibibigay ko sa iyo ang ilang hakbang para makapagsimula ka. Mga 5 bagay na magagawa mo ngayong linggo para makatulong sa iyo na maging isang taong may dakilang pagmamahal. Ang una, learn how mature love acts and responds. Alamin mo kung paano kumilos at tumugon ang isang mature love. Ang personal na pagbabago ay palaging nagsisimula sa isang pagbabago sa pananaw o perspective. Kailangan mong makuha ang pananaw ng Diyos sa kung ano talaga ang kahulugan ng pag-ibig. Dahil ang mundo ay walang alam tungkol sa tunay at malalim na pag-ibig. Makukuha mo ang pananaw na iyon sa pamamagitan ng pagbabasa ng salita ng Diyos. Ang pangalawa, start your day with a daily reminder to love. Simulan mo ang iyong araw sa araw-araw na paalalahanin ang sarili mo ng magmahal o umibig. Ang unang 10 minuto ng araw ang nagtatakda sa iyong mood para sa natitirang bahagi ng araw. Magpasya na bumangon sa umaga at sabihing, Diyos, tulungan mo akong matandaan na ang pinakamahalagang bagay ay ang pagmamahal sa iyo at ang pagmamahal sa ibang tao. Kung wala akong ibang gagawin ngayon maliban sa pagmamahal sa iyo at sa mga taong inilagay mo sa paligid ko, hindi isang nasayang na araw ito. Ang pangatlo, memorize what God says about love. Mag-memorize daw tayo ng mga salita ng Diyos tungkol sa pag-ibig. Ang salita ng Diyos ay puno ng mga katotohanan at ng mga principles kung paano maging isang mapagmahal na tao. Ang problema ay kapag ikaw ay nasa isang sitwasyon kung saan natutukso kang maging hindi mapagmahal, ang iyong Bible ay karaniwan nasa bahay sa isang bookshelf. Iyan ang dahilan kung bakit kailangan mong kabisaduhin ang banal na kasulatan upang maipaalala ng Diyos ang mga talata kapag kailangan mo ang mga ito. At ang pang-4, practice acting in unselfish, loving way. Magsanay ng pagkilos sa di makasariling paraan ng pagmamahal. Ang pag-ibig ay parang muscle. Kapag mas ginagamit mo ito, lalo itong nagde-develop.
Kung gusto mong maging isang tunay na mapagmahal na tao, kailangan mong sadyang gumawa ng ilang bagay na maaring tila awkward sa simula. Ngunit habang nagsasanay ka, mas magiging second nature na ang pag-ibig at nagiging tunay kang mapagmahal na tao. At ang panglima, get support from other loving people. Kumuha ng suporta sa ibang mapagmahal na tao. Kung nakaupo ka lamang sa iyong kwarto at nagbabasa ng isang libro, hindi ka makakarating sa malayo sa pag-aaral kung paano magmahal. Matututo ka lamang ng pag-ibig kapag may kaugnayan ka sa iba, sa context ng community. Yan ang isa sa mga dahilan kung bakit napakahalaga ng isang small group. Inilalagay ka nito sa mga sitwasyon kung saan maari kang umunlad habang nakikita mo ang makadiyos na pag-ibig na huwaran para sa iyo at habang nagsasanay ka sa paglilingkod sa iba sa hindi makasarili at mapagmahal na paraan. Hindi ka matututong magmahal sa pamamagitan lamang ng pag-upo sa pag-iisa. Matututo ka ng pag-ibig sa relasyon sa Diyos at relasyon sa ibang tao. Think about this, my friend. What can you change about your schedule so you can give God the best part of your day and start your day in His Word? Ano ba ang maaari mong baguhin sa iyong schedule upang maibigay mo naman sa Diyos ang pinakamagandang bahagi ng iyong araw at simulan ang iyong araw sa Kanyang salita? Think about that. Pangalawa, think of the ways you learn best in school. How can you apply some of those same principles to the way you memorize Scripture? Ano ba yung mga paraan na natutunan mo na pinakamahusay para sa iyo nung ikaw ay nag-aaral pa? Anong style ng pag-aaral? At paano mo naman ito maia-apply? Yung parehong principle na yon para sa pag-memorize mo ng verses sa Bible. At ang pangatlo, think about this, my friend. Who are the people in your life have modeled a life of love? In what specific ways do they love God and others well? Sino daw yung mga tao sa iyong buhay na naging modelo ng buhay na puno ng pag-ibig? At sa anong mga partikular na paraan nila minahal ng gusto ang Diyos at yung ibang tao? Have a great day, my friend. At huwag mong kakalimutan kung sino ang gumawa ng araw na ito.